Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Mula sa ating narinig na mabuting balita, ibinibigay sa mga alagad ang sitwasyon at sa sitwasyon na ito, sinusubukan ng ating Panginoon ano ang magiging tugon ng mga alagad. Ang sitwasyon, napakaraming tao ang sumusunod sa kanila. Malapit ng maggabi, kaya ano ang gagawin ng mga alagad? Ito ang sitwasyon, ito ang pagsubok. Ang sabi ng isa sa mga alagad, pauwiin na po natin ang mga tao. Gumagabi na, wala po tayong ipapakain sa kanila. Hindi ito ang solusyon na inaasahan ni Jesus na gagawin ng mga alagad. Sa pagkakataon na ito, patutunayan ni Jesus sa kanila kung ano ang mas mahalaga at kung ano ang dapat gawin. Para kay Jesus, ang mga tao ay katulad ng mga tupang walang pastol. Naghahanap sila ng pastol na kanilang pakikinggan, na kanilang susundan. At dahil naririyan na ang mga tupa para sa ating Panginoon, hindi sila dapat paalisin. Hindi sila dapat baliwalain. Kapag naririyan na ang mga tupa, kayo ang magbigay sa kanila ng kung ano ang kailangan nila. Iyan ang malinaw na sinasabi ni Jesus sa mga alagad. Hindi nyo kailangan silang paalisin dahil walang pagkain. Hindi nyo sila kailangan paalisin dahil walang matutuluyan. Kayo ang magbigay sa kanila. At ang tanong, ano ba ang mayroon kayo riyan? Para sa 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata sa bilang, ano ang mayroon kayo riyan upang ang mga taong ito ay mapakain? Imposible naman talaga. Pero dito papasok ang pagtitiwala sa Diyos. Meron lamang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Kahit naman talaga anong isipin, itong 5 tinapay at 2 isda, hindi kakasya sa 5,000 na kalalakihan at hindi pa kasama doon ang babae at bata. Pero para kay Jesus, sapat na yon. Basta't ang mahalaga, kung ano ang mayroon kayo ngayon, iyon ang ibigay ninyo sa Diyos. Hindi kailangan magbigay ng napakalaki at napakarami. Kung ano ang buong pusong ipagkakaloob, sapat na yon para magsimulang gumawa ng himala ang Diyos. Kung minsan, mga kapatid, hirap tayong magbigay. May mga pagkakataon bago tayo magbigay, iniisip muna natin, ano ang matitira sa akin? Kung magbibigay ako, dapat siguraduhin ko muna na ang aking pamilya ay mayroong pang sa amin. Hindi ako magbibigay ng walang maiiwan para sa aking pamilya. Pero para sa ating Panginoon, ang tunay na pagbibigay ay yung dahil nagbigay ka, walang natira para sa iyo.
walang naiwan para sa iyo. At ang tunay na pagbibigay ay nasa pakiramdam na dahil ako ay nagbigay, ako'y nawalan. Na dahil ako'y nagbigay, may bahagi sa aking pagkatao na nawala sapagkat ako'y nagbigay. Ganito ba ang pamamaraan natin ng pagbibigay? Halos matatapos na ang Pasko, ang panahon ng pagbibigayan. Ano ang mga ibinigay at ibinahagi natin sa kapwa? Dahil ba tayo ay nagbigay, meron ba tayong pakiramdam na nawala sa atin? Dahil tayo ay nagbigay, meron ba tayong pakiramdam na para bang halos yung ibinigay ko, kung tutuusin, kailangan ko. Pero sa diwa ng pagbibigayan, ibinigay ko. Dahil sa 5 tinapay at 2 isda, nakakain ang 5,000 kalalakihan at ang mga kababaihan at kabataan. Ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. Kung minsan natatakot tayong magbigay, pero hindi natin nakikita na kapag tayo ay nagbigay, ibabalik ng Diyos ang lahat. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Yan ay kung ang ating pagbibigay ay taos-puso at bukas palad. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na maunawaan ang tunay na diwa ng Ebanghelyong ito at maisabuhay natin ito araw-araw. Amen.